Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid sa Panginoon. Yan, nagpupuri po tayo at nagbibigay ng kadakilaan, no? Binabalik natin sa ating Panginoon ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sapagkat tayo po ay nagtipon upang papurihan at pasalamatan ang ating Diyos na makapangyarihan. Kaya sa lahat ng mga kapatid po natin na patuloy pong tumututok dito sa Faith United Methodist Church, ating Faith and Devotion, magandang gabi po sa inyong lahat. At binabati rin po natin ang mga kapatid po natin na patuloy pong nakakapakinig, nagiging bahagi ng pananalanghinan dito sa Faith and Devotion. Mapagpalang gabi sa inyo, Jan Lovely. Yan ang ating church chairperson ng council, si kapatid na Lovely Adviento. And Arabelo, hello Arabella. You forgot your bag. Ito, nakalimutan mo. No, dadaling ko bukas pagka nag-Bible study tayo dyan sa inyo. Okay? Then, magandang gabi rin sa inyo, Ate Eloida Gabilo and family diyan sa Antipolo United Methodist Church. Binabati ko rin ang mga kapatiran po natin na nasa ibang bansa. Yan. Alam ko po, hindi biro ang inyong mga pinagdadaanan at di rin biro ang kayo po ay mapunta dyan, pero ganun pa man. Dahil nga sa pagmamahal at pagsasakripisyo ay nagkakaroon ng magandang bunga ang inyo pong pagpapagal. Kahit malayo po kayo sa inyong family, yan, kasama po namin kayo sa larangan ng pananalanginan at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Magandang gabi rin po sa inyo, Ate Mayet, Kuya Marlon, and Leocario family. Hello anak, Jamaica, magandang gabi sa iyo. At ganoon rin kay Adel at sa inyo dyan sa Sinikway Mission. Pagpalain kayo ng Panginoon. At sa mga kapatid po natin mula sa Norte, Luzon, Visayas, and Mindanao, pagpalain din po kayo sa inyo pong patuloy na pakikiisa sa pananalangin at pagbubulay-bulay dito sa Faith and Devotion. At magandang gabi rin po sa buong family ng Faith United Methodist Church. Purihin ang Panginoon sapagkat kayo po ay lagi rin naming nakakasama. At salamat din sa patuloy po ninyong pagmamalasakit at pagmamahal sa inyong mga manggagawa. Hello Ate Gina, magandang gabi po. Ganun din kay Kuya Marlon, Mika, Bebet, and kay Jeremy. At ganun din sa inyong anak na nasa ibang bansa, na kay Maggie at sa kanyang family. Okay? Mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga puso at umawit po tayo. Papurihan natin ang Panginoon at sa mga makakasama po natin kahit sa replay. Magandang gabi po at mapagpalang gabi po sa inyo. Take it deep within. Search my heart. Search my soul. Take my sin. Lead me back to you. Your precious blood, I will dwell in you. By your righteousness, I will walk. By your gracious love, I will seek your name. By your righteousness, I will walk. I will walk with you. Search my heart. Search my soul. In this wilderness, I'm lost deep within. Search my heart. Search my soul. Lead my path. Lead me back to you.
by your precious blood. I will dwell in you, by your righteousness I will long. By your gracious love I will seek your name. By your righteousness I will walk with you. Search my, I will dwell in you. By your righteousness I will walk. By your gracious love I will seek your name. I will righteousness I will walk with you. Search my soul, take my shame, take it deep within. Search my heart, search my soul, take my sin, lead me back to you. Amen. Praise God. Sige po, tayo po sandaling manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa napakagandang gabi na inyo pong ipinagkaloob sa amin upang kami ay magbulay-bulay at mag-aral ng iyong mga salita. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapagpuri at umawit ng may kagaanan at bukal sa aming mga puso. Na ikaw lamang ang siyang aming dadakilain at pararangalan. Sa kabila, Panginoon, ng aming mga kabisihan, kami po ngayon ay pinagsama-sama ninyo upang makaragdagdag, Panginoon, sa amin ang iyong salita ng inspirasyon at magamit namin ito sa araw-araw. Sa iyo, Panginoon namin, itinataas ang lahat ng kadakilaan. Sa pangalan niyo lamang, Jesus. Amen. Amen. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Hello, anak Winnie. Have a blessed Monday sa inyo dyan, ang family ninyo, ang Abraham family. Ingatan ka ng Panginoon. Huwag ka mag-alala. Bibigyan ka ng kalakasan ng Panginoon sa iyong nararanasan ngayon. Okay? Sige po, tayo po ngayon ay dadako na sa ating pagbubulay-bulayan. Kung meron po kayong Bible na nariyan sa inyong tabi, kunin po ninyo at ating pong pagbulay-bulayan ang ating pag-aaralan ngayong gabi na ito. Ang sabi po sa Awit, chapter 95 or Awit, Kabanata 75, talatang 6. Ito po ang sinasabi, tayo ay lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap niya, nitong Panginoon sa ati lumalang. Yan, pinagpala po tayo sa pagkabasa ng banal na salita ng Diyos. Ang ating tema ngayong gabi, ang paglapit sa Diyos ay pagbibigay galang sa Kanya. Napakasarap makita o napakagandang makita natin sa talata na ito yung salitang paggalang, no? Alam nyo, kung meron mang nais ang tao yung maranasan niya sa araw na siya ay nakakatanggap ng paggalang sa kanyang kapwa or paggalang sa kanyang mga nasasakupan o mga nakakasama. Yung nandoon yung respeto sa kanya, na nakikita niya, ipinapahalagahan siya, no? At the same time, nadarama niya na ganun siya
binibigyan ng napakagandang pagtingin sa buhay na ito. Sa atin, bilang mga lingkod ng Diyos, yun po ang napakagandang maging view ng tao. Kung gaano niya binibigyan ng may mataas na paggalang ang Diyos na makapangyarihan na nagbigay sa kanya ng buhay, kalakasan, at higit sa lahat, nagbigay sa kanya ng pagpapala sa araw-araw ng kanyang buhay. Kaya, tayong mga lingkod na nabubuhay sa mundong ito, pinapaalala sa atin ng awit, ang unang sinasabi sa atin, lumapit. No? Alam niyo, sa totoo lang, ang paglapit sa Diyos ay isang napakagandang bagay. Ay isang napakagandang pag-uugali na dapat makita o dapat madama ng tao yung halaga ng kanyang pagkilala sa Diyos na kanyang nilalapitan. Hindi yung lalapit lang tayo sa Panginoon dahil tayo ay nangangailangan, o lumalapit lang tayo sa Panginoon dahil tayo ay may mga karanasan o may mga kalagayan na hindi kayang i-provide ng tao. Ito ang pinakamagandang maging ugali ng tao, yung wag niyang ilalayo ang kanyang sarili at wag niyang aalisin na lagi niyang ilapit ang kanyang buhay sa paanan ng Panginoon. Sapagkat ang paglapit sa Diyos ay pagpapahayag ng kanyang pagsamba, pagpupuri. So, kung hindi ka na lumalapit sa Panginoon, hindi ka na nagpupuri at hindi ka na sumasamba sa Kanya. Kaya, ang akala natin, okay lang kahit na hindi po tayo hindi natin na ibibigay o na ipagkakatiwala sa Panginoon kung anong meron sa buhay na ito. At kung meron man tayong lalapitan, una-una diyan ang Diyos na nagbigay sa atin ng isang kalagayan na hindi kayang ibigay ng tao. Kaya kapag po tayo bilang isang nilalang, bilang isang nilikha, ay nagbigay galang at kumilala sa makapangyarihan na si Jesus na ating Panginoon na tinanggap, mararanasan natin ang isang buhay na nandoon ang paggabay ng Diyos. Kaya nga sabi rito, ang paglapit sa Diyos ay pagbibigay galang sa Kanya. Alam ko, ito yung isa sa mga nais ng lahat. Mas magandang ikaw ang nilalapitan kaysa ikaw yung laging lumalapit. Pero tayong mga tao, mas magandang tayo ang lumalapit dahil ang Diyos, hindi naman siya lumayo actually sa atin. Lagi niya tayong tinatanaw, lagi niya tayong pinagmamasdan, sinusubaybayan, no? Ginagabayan, at talagang kahit na tayo ay hindi naglilingkod ng tapat, pero ang kanyang pagka-Diyos sa atin ay nananatiling tapat sa ating lahat. Kaya walang reason na ang isang lingkod ay makalimot na lumapit sa Diyos kung siya ay lingkod ng Diyos. At walang lingkod ng Diyos na nakakalimot na lumapit sa Kanya. Sa dami ba namang nangyari sa iyong buhay na hindi mo lubos na mangyayari sa iyo, no? Sa dami ba namang nangyari na pinatunayan sa iyo ng Panginoon, hindi ka pa ba magpapasalamat sa Kanya? Hindi ka pa ba mas lalo po bang ilalayo ang iyong sarili sa Kanya? Ito ang mahirap sa isang tao na pagkatapos niyang lumapit at nakuha na yung kanyang nais, nawawala na yung kanyang
Minsan, inaalis niya na ang kanyang koneksyon. Alam nyo, dito sa pananalanginan, simula nung nag-start ako ng online na prayer and devotion, marami na po tayong mga nakasama, mga naipanalangin. Marami na tayong isinend na mga devotion sa mga taong nakasama natin sa online. Talagang iba-iba ang kanilang naging sitwasyon, ang kanilang karanasan. Pero ang mahalaga, no, kahit na hindi na ganoon kadalas yung connection natin, basta yung connection natin kay Lord, intact dapat yan. Hindi yan mawawala. No? Maaring sa tao, may limit yung connection. Pero tayong mga tao, dapat walang limit ang connection natin sa Diyos. Saan man tayo nandoon. Yun dapat ang hindi may aalis sa atin. Dahil kapag kayo na ang naalis, yung connection natin, sabi nga ni Ate Eloida, be connected. No? Mahalaga yung laging nakakonect tayo kay Lord. Dahil walang connection, no? Walang tao na kapag siya'y nakakonect at wala siyang magagawa na hindi makalapit. Meron. Pagka nakakonect ka at lumapit ka, merong mangyayari. No? Merong resulta. Kaya nga tayo kapag wala po tayong connection at lumapit ako sa inyo, hindi nyo ako papansinin. Tama? Sasabihin nyo, sino ito? No? Kaya nga pagka may mga nagchat-chat, may mga nagte-text sa number lang, anong nire-reply natin? Sino po ito? No? Alam nyo sa Bible, kaya ito ang sinasabi ng talata, napakalinaw, tayo ay lumapit sa Kanya, sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harapan niya, nitong Panginoon sa ating lumalang. Lahat tayo ay bahagi ng creation. Kung kinikilala mo na ikaw ay parte ng pagkakalikha ng Diyos, no? Wala sa bokabularyo mo bilang tao ang hindi lumapit sa Kanya, ang hindi magpasalamat sa Kanya, ang hindi tanawin ang Kanyang mga nangagawa sa buhay na ito. Pagka ganun ang tao, parang wala nang pagtanaw sa Kanyang Diyos na nagbago sa Kanyang buhay. Alam nyo, yan yung mga taong hindi ko maintindihan kung anong klase ang pagtingin sa kanyang pagiging alagad ni Kristo. Kaya nga ako very sensitive ako pagdating dito sa tinatawag na servant of God or sa pagiging Christian. Pag Christian ka, ang lagi mong sinasama sa buhay mo si Kristo. Kahit saan ka magpunta. At kapag ikaw ay naka Lord at yung connection mo ay talagang matibay, hindi mo dapat hahayaan na mawala yung pagkain ng iyong spiritual na buhay. Parang ano lang yan, sa araw-araw. Marami tayong gustong kainin pisikal. Pero dapat kung paano kumakain ng pisikal, ganun din ang ating pagkain sa spiritual. Kung mas marami sa physical, dapat mas marami sa spiritual. Bakit? Kasi ang spiritual, pag nagutom yan, buhay physical, pero patay spiritual. Nakuha nyo mga kapatid? Pansinin nyo, pag buhay ang spiritual, kahit mamatay ang physical, mananatiling buhay ang spiritual dahil ang pagkain natin ay pagkain na nanggagaling sa Diyos na nagbibigay ng buhay. Kaya tayo lumalapit sa Kanya sapagkat ganun ang pagtingin natin sa Kanya. Yung pinagmumulan ng isang kalagayan na hindi kayang palitan ng mundong ginagalawan natin.
Kaya tayo po nagpupuri sa Kanya sapagkat naranasan natin ang napakagandang ginawa ng Diyos sa buhay nito. Kaya ang buhay ng tao na nakakonek kay Kristo ay isang buhay na laging ang pagtingin niya ay papurihan at dakilain si Kristo nating Panginoon at tagapagligtas. Kaya sabi rito, no, pagbibigay galang. No, ganun natin kinikilala yung ating Panginoon. No? Hindi bali ng tayo ay pagod. Hindi bali ng tayo ay nangihina. Basta't hindi lang natin siya nakakalimutan. No? Pero ang ating Panginoon ay maunawain, mapagmahal na Diyos. No? Ang ating Panginoon ay laging nakikinig. Yan, sabi naman ng ating anak na si Queenie, heart to heart, talking with God. Ang way ko po sa pag-connect. Amen, anak. Tama yan. Napakahalaga na laging nakikipag-usap. Kasi kaya ka lumalapit, kasi gusto mong makausap lagi ang Panginoon. Sabi na natin, Lord, between you and God. Amen. Maraming po pwedeng maging pamamaraan ng paglapit natin kay Lord. Sapagkat ang Panginoon, kahit saan tayo nandoon, makakausap at mapapakinggan niya tayo sa ating paglapit sa Kanya. Ito, katulad ng ating ginagawa. Nagsasalita ako sa inyong harapan. Pero ang kausap natin dito si Lord. Nakikinig siya sa atin. Dahil ang Kanyang ibinigay na instruction, pag-aralan ninyo ang Kanyang mga salita. No? Ituro sa mga lingkod ng Diyos, kagaya po ninyo, ang Kanyang kalooban. Kaya tayo, ang paglilid sa atin ni Lord ay tunay na binibigyan niya tayo ng napakagandang direction kung papaano natin lalakaran ang Kanyang napakagandang mga salita. Yes, blessed evening, Ate Marie, Pinto family. Pagpalain kayo ng Panginoon. No? Kaya habang tayo lumalapit, ang taong laging lumalapit sa Lord, ito yung taong laging nagpupuri at kinikilala ang pagka-Diyos ng Diyos sa kanyang buhay. Yan ang katotohanan. Hindi yung simpleng paglapit lang. Maaring lumalapit tayo pero hindi tayo nagpupuri. Maaring lumalapit tayo pero hindi tayo nagbibigay galang sa Kanya. Maraming po pwedeng makita sa tao pero hindi maitatago ang laman ng puso kung tunay na tayo ay lumalapit sa Panginoon. Sabi nga dito, tinuturing tayong higit sa lahat ng Kanyang nilalang dahil mahal tayo ng Diyos. Amen? Kaya ganun na lamang ang pagpapaalala ng Diyos sa tao sapagkat ang tao ay iba sa Kanyang mga nilikha. Dahil ang pagkakalika sa atin hindi katulad ng pagkakalika sa mga bagay na nakikita ninyo at sa mga hayop na nakikita natin. Sapagkat ang pagkakalika sa atin ay tunay na katulad ng Kanyang wangis. Kaya naman, ang imahe na ito, ang wangis na ito, ay binigyan niya ng isang napakagandang connection, no? Para makipag-ugnayan tayo sa Kanya. Makipag-usap tayo sa Kanya. At huwag nating ilayo ang ating buhay sa Diyos. Kaya lagi sinasabi ng Panginoon, lumapit kayo, kayong mga napapagal. May mga bigatin na dinadala sapagkat ang Kanyang pamatok ay napakagaan. Yan yung mga paalala na talagang makikita natin ng Panginoon ay binibigyan tayo ng napakagandang gabay sa araw-araw.
At kung hindi natin yun gagawin, papaano natin gagawin? Di ba? Kaya mga minamahal na mga kapatid, huwag niyo pong aalisin sa buhay ninyo ang lumapit at ilapit sa Diyos ang buhay na ito. Dahil siya lamang, bukod tanging siya lamang, ang makatutulong, ang makapagbibigay ng napakagandang direksyon sa buhay natin bilang mga tao. San man tayo naroon, anuman ang kalagayan natin, ano pa man ang pinagdadaanan natin, o ano pa ang iniisip natin, ang mahalaga, hindi tayo nawawala sa isang kalagayan ng Diyos ang ating nilalapitan. Okay? Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid. No? Yes, sabi naman ni Lovely, let your heart speak to the Lord. Si Athena, very good Athena. Oh, God bless you, anak. Stay in love with God. Yan. No, maraming pwedeng sabihin ang tao. No, God is with us. Yes, Ate Marie. No. Dahil tayo bilang mga binigyan niya ng kakayanan na makapaglingkod, ay kapahayagan na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa ating mga tao na nagtitiwala sa Kanya. Okay? Kaya manatili tayong connected, no? Huwag tayong magpa-distract. Kung meron mang nang-distract, huwag nating papayagan. Huwag tayong papayag din na ilayo tayo ng kalagayan ng buhay. Tayo, no? Tayo mismo ang magtataboy sa mga dahilan na maaring makapagpalayo sa atin sa ating Panginoon. Alam nyo, mga kapatid, hindi madali ang malayo sa Panginoon. Kaya may mga tinatawag ng mga backslider. Ito yung mga taong kumilala sa Diyos, tapos lumayo sa Diyos. No? Kaya purihin ang Panginoon dahil hindi naman kayo yun. Okay? Okay. Sige po, tayo po ngayon ay umawit. At tayo po ngayon ay nasa panalanginan na. Manalangin po tayo. Okay, let's pray. Tayo manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa patuloy na pagpapala at pagbibigay sa amin ng isang kalagayan na makapaglingkod, Panginoon, sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos ang umatnubay at nagbigay sa amin ng napakagandang direksyon. Salamat po sa mga anak ninyo na patuloy pong nakakasama namin sa pananalanginan at pag-aaral. Katulad po nito, Panginoon, binigyan niyo po kami ng isang paalala na lagi kaming lumapit at magpuri, sambahin. Dahil ito, Panginoon, ang pagkilala namin bilang kami na inyong mga nilalang na may napakagandang direksyon na ang buhay ay nakakonek sa inyo. Kaya walang anuman ang maaring mangyayari, lalo't kung kami ay laging nakaugnay sa iyo. Kung kami man ay nangihina, palalakasin. Kung kami man ay nangangailangan, bibigyan. Kung kami man, Panginoon, may mga pinagdadaanan, kami ay iyong tutulungan. Sapagkat walang lingkod na lumapit sa iyo ay nakaranas ng kapabayaan. Bagkus, ang nadama, Panginoon, ay ang pagkalinga, pagyakap, at pag-aaruga sa buhay na ito. Jesus, lead us, teach us, and touch, Lord, our heart, na lagi ka naming makausap
sa buhay na ito. Ingatan niyo po, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa ibang bansa. Samahan niyo po sila. Ilayo sila, Panginoon, sa lahat ng banta ng kapahamakan. At maranasan po nila ang paggabay sa araw-araw ng buhay. Tunay, Panginoon, na lagi mong iparanas sa kanila na kahit malayo, Panginoon, sila sa kailang mga mahal sa buhay, nariyan ka upang alalayan sila, gabayan sila, at patuloy po nilang madama, Panginoon, ang inyong wagas na pangangalaga. Lord Jesus, ingatan niyo rin ang kanilang pamilyang iniwanan din sa Pilipinas, kung paano iningatan sila. Ganon din naman ang kanilang pamilyang narito, O Diyos, sa Pilipinas. Salamat din sa aming mga kapatiran dito sa Faith and Devotion, mula sa Norte, maging sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Lord, salamat po sa kanilang mga buhay. Sa aming kapwa mananampalataya na nakakapakinig ng mensahe ninyo. Ikaw ang Diyos ang humipo sa kanilang mga buhay. At patuloy po nilang madama, Panginoon, ang iyong paggabay sa araw-araw. Pag-iingat ay lagi nilang makasama. Sa magitan ng gabay ng Banal na Espiritu, tulungan niyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nakikinig ngayon at makikinig pa, maging, Panginoon, sa replay na makikita nilang devotion na ito. Samahan niyo rin, Panginoon, ang aming mga kapatiran ng mga may sakit. In the name of Jesus, pagalingin niyo po, Panginoon. Si Queenie na hindi maayos ang pakiramdam, but your guidance, Lord, sa magitan ng iyong pag-touch sa kanya, ang kagalingan ay kanyang mararanasan sa pangalan mo po, Jesus. Ang lahat, maging ang anak na si Jen Maika Ganan, Lord, i-bless nyo ang anak mong ito. Samahan mo siya, gabayan mo siya, tulungan mo siya, Panginoon. Ganun din sa aking anak na si Shem, yung kanyang hindi inaasahan na tumama, no? Sa kanyang lower part, sa kanyang chest. In the name of Jesus, pagalingin niyo, Panginoon, ang aking anak. And also, Lord, I pray sa mga kapatid namin na naghanap ng trabaho. Bigyan niyo po, Panginoon, sila ng isang kumpanya na talagang andoon. Magiging fit sila, Panginoon, sa kanilang trabaho. Salamat din sa aking mga kapatid na patuloy pong sumusubaybay, lalo't sa mga kapatiran dito sa Faith United Methodist Church. Thank you, Lord. Mula sa Family Adviento, Maloloy, Castillo, Ganan, Dolyesen, Family Torres, Tonga, Manalo, Mangawang, Magbohos, Bongkin. Ganun din, Panginoon, sa Dimalibot at sa Family Anonat, Panginoon, na kasama namin sa panalanghinan. At ganun din, O Diyos, sa bawat kapatiran na ipagkakalob ninyo, pagkakatiwala ninyo dito sa lugar ng Bolo, Bawan, Batangas. And also I pray ang aming mga kapatid na naroon ang heart to help and to support the ministry of this church. Thank you, Lord. Bless them. Ikaw ang Diyos ang magbalik, siksik-liglig, umaapaw pa. Salamat din, Panginoon, sa preparation na ginagawa po ninyo upang gawin namin ang aming mga tungkulin to celebrate, Lord, your faithfulness, your goodness sa loob ng 39th years church founding anniversary ng Faith United Methodist Church. Thank you, Jesus, at sa mga bibisita
makakasama namin sa selebrasyon na ito, gabayan niyo po, Panginoon, sila. At sa aming mga kapatiran dito sa buong Batangas, ang mga workers, laiko, at sa lahat, Panginoon, ng aming paglilingkuran, hindi lamang sa Sinikway, sa Mabini, maging sa Manggahan, at sa iba pang mga lugar. Thank you, Lord, sa napakagandang opportunity, pribilehiyo na makapaglingkod sa iyo. And also I pray ang lahat ng mga nagse-celebrate ng anibersaryo sa kasal at birthday, Lord, nitong Oktubre. Jesus, thank you so much. We praise you and we glorify you in Jesus' mighty name. Amen and amen. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Yan, magandang gabi po sa family Iliocario, kay Kuya Marlon, kay Ate Mayet, hello Jamaica, and kay Adel. Pagpalain kayo ng Panginoon at sa inyong mga kapatid na si Giancarlo at si John Paul, yan, pagpalain kayo ng Diyos. Hello Ate Marie, Dios Pinto, magandang gabi po. Tita Seni Galang, hello po. Mapagpalang gabi po sa inyo, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Eglo, magandang gabi po sa iyo. And family Gabilo, hello Ate Susan Bagalay, i-bless po kayo ng Lord. At ganun din Ate Elenet. And also I pray kay kapatid na, kay anak na Suri and Zoe, gabayan kayo, pagalingin kayo ng Panginoon in Jesus name. Yan. Ate Kat and then Torres family, Ate Linet, yan, God bless sa inyo dyan. Tongga family, ingatan kayo ng Panginoon. Ate Gina, yan, magandang gabi sa inyo. Mika, yan, salamat po. At ganun din kay kapatid na, yan natin, yung mga nakasama natin. Kay Queenie, yan, Queenie, hello. At sa aking pinsan, na si Ate Christy Catalan. Yan, pagpalain ka Ate Christy, ay, kay Ate, si ba ito? Kay Lovely. Yan. And then kay Atina. Magandang gabi sa inyo dyan. Arabella, hello. Yan. God bless sa inyo. And then Magbohos family. Salamat po sa inyong pakikiisa at pakikipanalangin. Jemima Mika. Hello kay Jemima Mika. Yan. Magandang gabi sa iyo, anak. At ganoon din kay Mark Ocampo. Yan. From Quezon City. Salamat sa mga nakikipanalangin at sa mga nakikiisa sa pananalanginan at pagbubulay-bulay dito sa Faith and Devotion. Okay, magandang gabi po. Again, I am Reverend Teremes Mangawang na nagsasabi sa inyo, ang paglapit sa Diyos ay pagpapahayag ng ating pagpupuri at pagsamba. To God be the glory. Have a blessed Monday. God bless.